magpakailanman. Purihin siya awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa tinalangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nagaling sa mga kasalanan at sa limutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. O lamang ang manal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kaniyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyang diin ni Jesus ang kaloobang ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop, saparang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila.
Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing. Kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng puon
Sa pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inaakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon, sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Ang Diyos ay ating kapiling. Pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ni Kristo na mabigat na responsibilidad ng isang taong
nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So, hindi lang ito dapat na kung ano ang nagpapasaya sa iyo, kung ano ang karapatan mo, kung ano ang gusto mo, kailangan mo din kinukonsider kung mayroon bang nasasaktan, mayroon bang nagkakasala dahil sa iyo. Kaya ang sabi niya, putulin na. Kung ang kamay, putulin. Kung ang paa, putulin. Kung ang anumang bahagi o anumang nagiging sanhi, kailangan nating putulin. Kaya ngayon, sa linggong ito, ang atin namang pinagpag-uusapan at ituturo sa atin ni Kristo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ay ang tungkol sa paghihiwalay. Sino po ba ang mga may asawa dito? Taas nga ang kamay ng mga may asawa. Iniwan na kayo? Ano ba? Pwede ba sabihin, deserve mo naman talagang iwan? O mabuti na lang at iniwan ka na? Ano ba ang attitude natin doon sa ganitong usapin? No? Kasi nilinaw naman kasi ni Jesus. No? Ang sabi dito, paghihiwalay. Kasulatan ng paghihiwalay. Pero sa bandang dulo, ang sabi rin, ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa o pumatol sa iba, nangangalunya. Ganon din ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, nangangalunya rin. O pinapaalala sa atin na ang sakramento ng kasal ay hanggang kamatayan. Naintindihan ba? So, ibig sabihin, kapag ikinasal kayo, nanumpa kayo at tinanggap ninyo ang basbas, yan ay hanggang kamatayan lang. Kaya kapag patay na ang isa sa inyo, malaya ka na. Pwede ka na ulit mag-asawa. Pero kung pareho kayong buhay pa at naging matigas lang ang inyong ulo at naghiwalay kayo at pumatol kayo sa iba, habang buhay kayong nagkakasala ng pangangalunya. At ang kasalanan ng pangangalunya ay mortal na kasalanan. At itinuturo din sa atin na kapag mortal ang kasalanan natin at hindi natin ito inayos, binago, pinagsisihan, sa impyerno ang bagsak natin. Naintindihan ba yung bahaging yun? Of course, no, hindi natin inuhusgahan yung mga nagsasama na kung ano man ang dahilan ninyo. Ito ay pinapaliwanag lang natin para mas maintindihan natin yung sitwasyon ng bawat isa. Dahil siyempre, no, nasa Diyos pa rin ang pagpapasya kung paano nga ba tayo namumuhay. Kasi tayo, madali nating i-justify na yung pagsasama natin, no, kahit na may asawa na kayo at naghiwalay, yung pagsasama ninyo, gini-justify natin na hindi naman tayo, wala naman tayong tinatapakang iba. Hindi naman tayo masamang tao. Hindi naman tayo pumapatay. Hindi naman tayo nagnanakaw. Kaya gina-justify natin na okay lang na makisama sa iba. Ang pakikisama sa iba ay pangangalunya. Tinatanong ko kayo, no? Sino mga may asawa dito? At ang tanong, nasaan yung mga asawa ninyo? Sumakabilang bahay? Sumakabilang buhay na? Sumakabilang, ano ba tawag dyan? Diba? Kasi kailangan natin maunawaan ito. Yan nga, pag nakita ninyo sa labas ng simbahan, may mga tarpaulin tayo, na ipinaglalaban natin, no to divorce. Kasi kung ano ang stand ni Kristo, yun dapat ang stand natin. So kung Katoliko ka, ang stand mo, no to divorce. Kaya lang, ang daming mga Katoliko, mga mambabatas pa. Katolikong naturingan, pero sila mismo ang nagsusulong para magkaroon tayo ng divorce. Yung mga taong ito na mambabatas na inaasahan, ngayon nga, nandiyan na naman sila sa kalye.
Andyan na yung mga mukha nila, yung mga tarpaulin. Isa yan sa kailangan mo ito bang iboboto kong ito ay sang-ayon sa divorce o ikaw mismo, wala po akong pakialam dyan, Father, sa divorce na yan. Kaya hindi mo na tinitingnan kung ano yung kanyang plataforma, ano yung kanyang credentials, o kaya ito mismo, ano ba, may problema ba ito sa asawa? May problema ba ito sa pamilya? Kasi kung ano ang pagtingin niya sa pamilya, ano ang pagpapahalaga niya sa pamilya, yan ang kanyang ipapasa sa feeling niya, kanya itong bayan na ito. May marami tayong bata dito. Ano yung pananaw na itinuturo natin sa kanila? Okay lang po yung Father na yung nanay ko may kinakasama, yung tatay ko may kinakasama. Responsibilidad natin yan. Baka lang dahil dyan, hindi tayo makapasok sa langit dahil wala kang ang pakialam, wala kang ang ginawa para maprotektahan ang pamilya. Nag-iingay na yung mga tao, no? Kaya, so, ito bang mga ito ang makakatulong sa atin o itong mga ito ang sisira sa atin? Malinaw naman po, no? Kung kasi nga katigasan kasi ng ulo, 'di ba? At yung mga matatandang kaisipan natin, ito lagi ko rin 'to sinasabi, no? Hindi porket nabuntis ang anak ninyo, pipilitin nyo ng ipakasal. Ha? O kayo mga bata kayo, huwag kayong mambubuntis. Diba? Hindi po sagot yung ipapakasal mo ang mga bata na sa murang edad dahil lamang nabuntis. Kailan ba yun? Meron akong bininyagan dito sa ating parokya. Nung malaman ko, ilang taon tong bata? Yung nagpapabinyag, ha? 15 years old, nagpapabinyag na. Kaya kabilin-bilinan ko, huwag kang magpapakasal. Pero kabilin-bilinan ko, huwag mo nang uulitin. Baka po mangalawa ka pa. Baka 16 years old ka pa lang, 17, 3 na anak mo. Pero yung responsibilidad ng magulang, nasaan kasi ang magulang? Wala eh. Kanya-kanya kasi. Anong mangyayari sa atin kung hahayaan natin, gagawin nating normal na lang ito? Okay lang po yan eh. Hindi po maawat eh. Sige lang po. Huwag niyong ipapakasal. At lalong-lalo na, kung sakali lang po, doon sa mga nag-iisip pa lang, sa mga nagsasama, hanggat maaari maghiwalay na kayo. Kung hindi pa kayo kasal. Hanggat maaga, maghiwalay na. Pero kung sakasakali, binabalak ninyo na magpakasal, kilalanin niyo muna ang isa't isa. Yung lalaki ba, sa tingin ninyo, kayang bumuhay ng pamilya? May trabaho ba yan? Importante, hindi lang to, di ba, kayo mga may asawa dito, hindi lang naman love lang yan. Hindi kayo mabubuhay sa love. Hindi kayo po pwedeng pumunta sa Meralco at sasabihin niyo, magmamahalan po kami, huwag niyo na kaming singilin. Diba? Hindi naman ganun eh. Kasi pag nagmahal ka, magpaasawa ka, ibig sabihin, umaako ka ng responsibilidad na ako nang bahala sa'yo, bubuhayin kita. Kung hindi kayo talaga magkasundo, dahil nga minadali ninyo, inapuran ninyo, sige, maghiwalay kayo. Pero hindi ibig sabihin, hahanap kayo ng makakapartner. Malinaw naman, binigyan, okay, katigasan ng ulo nyo, binigyan kayo ng kasulatan, sige, maghiwalay.
Pero hindi na kayo pwedeng sumama sa iba hanggat hindi namamatay yung isa. Huwag niyo ipapatay. Huwag niyo ipagdasal na mamatay na. No? Huwag ganun. Kasalanan pa rin yun. Kaya huwag kayong padalos-dalos. Sa atin, sa sitwasyon natin, wala nang kasal-kasal, Father. Okay na yan. Magsasama na lang kami. Dito sa lugar natin yun, sa Parola, sa Camba, sa Divisoria. Pero sa lugar naman nila, sa mga subdivision, ang gagarbo ng mga kasal, ang mahal-mahal pati ng pagpapakasal, milyon kung gastusin ang pagpapakasal. Isang buwan, isang taon, hiwalay na po kami, Father. Ayaw na po namin. Ano to? Trip-trip lang? Pa-picture? Kaya nga, kilalanin niyo, ano ba? Matino ba ito? Baka mamaya may sapak ang utak nito. Ano ba? Kailangan yung inaalam yun. Kaya nga yung pagliligawan, kikilalanin muna ang isa't isa. Hindi pwedeng pag nagsama na, nakikilala mo, ayoko na po sa kanya. Hindi na po siya yung nakilala ko dati. Kasi unang-una, hindi mo pa talaga kilala yan. Kayo ba? Bakit ba wala kayong asawa? Deserve. Baka sadyang salamat sa Diyos. No? Wala nang nasirang pamilya kasi hindi nyo pinilit. Yung mga, di ba? Kasi pag tinatanong na, anong grounds? Bakit kayo maghihiwalay? Anong grounds? Psychological po. Psychological incapacity. Laging ganun ang grounds, no? Oh, ba't kasi pumatol ka sa may kulang-kulang pala? Hindi mo muna, maganda nga, di ba? Na, bago tayong pakasal, psychological exam tayo, ha? Oh. Di ba? Kasi hindi yung love. Yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung love, ipinakita na sa atin ni Kristo. Na magmamahal ka at mamahalin mo ang isang tao kahit gaano kahirap. Hindi ka ihiwalayan yan. O, ibang usapin po yung physical na, ha? Iba yon. Kasi kung nananakit na yan, may tama na yan sa utak. Kailangan kang ihiwalay. At sinasabi din ng simbahan, sige, ihiwalay mo yan kasi, di ba? Ay kailangan mo munang dumaan sa yung tulong. Kailangan mo ng tulong. Kung kinakailangan ipa-hospital ka muna. I-rehab ka. Kasi nga, wala ka sa katinuan. Pero hindi natin isinasara na pagdating ng araw, magiging okay kayong dalawa. Kaya yung mga nagsasama dyan, no, kahit na 60, 70 years old na kayo, may panahon pa para iayos ang buhay ninyo. Naalala ko lang po, no, tabi-tabi po, pero meron tayong showbiz personality na very proud na siya ay kabit ng isang kilalang tao. Very proud. Hindi mo dapat ika-proud na ikaw ay kabit. Yun yung salita natin. Real talk lang po. Hindi ka proud yan. Kung ikaw ay nangangabit o kumakabit. Ang kailangan natin, kumabit tayo sa Diyos. Humawak tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto
at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig, tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lunduyan nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, mapagtanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Bawat kailan at lumban, bawat pangarap naming taglay sa palad mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan,
kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Pepito at Shaira Rizel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala. Papatawan namin sa nagkakasala. Sa puso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, ang pangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli yung paanyaya natin, hindi kinakailangan maging magarbo ang kasal at hindi rin kinakailangan gumastos sa kasal. Ang importante, handa ba talaga kayong magsama? Libre po ang kasal dito sa ating parokya, kaya willing kaming tumulong sa inyo kung kayo po ay talagang handang magsama habang buhay. Total, matagal-tagal na rin naman kayong nagsasama, so bakit pa kayo mahihiya na magpakasal? Mas nakakahiya po kung sa impyerno tayo mapunta. At nakakahiya na umiiyak ka sa isang taong namatay na hindi ka naman kaano-ano. Sumayin niyo ang Panginoon At sa mayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Evening. Magandang- Walang sinuman ang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.